Why? Dahil sa lahat ng lugar na pinuntahan ni Pablo, yung church na ito lang ang tumulong sa kanila. Isa sa mga reason kung bakit mahirap at tinatanggihan na ni Pablo itong church na ito, na huwag na kayo magbigay. Enough na sa akin yung mga ibinigay nyo at itinulong nyo na before. Kaya sabi ni Pablo, hindi dahil gusto ko yung ibinibigay ninyo sa akin. Alam ni Pablo kung anong sacrifice mayroon itong church na ito. Alam niyo mga kapatid, ang magpadala noon, hindi naman ho ganito sa atin ngayon . Ang unang pera padala sa Pilipinas, that was 1907, yung tambunting. Tinanong ko po sa isang empleyada, paano po kayo nagpapadala nun? Ang alam ko po, sir, kabayo. Yung kabayo, yun ang pinaka-vehicle nila para ipadala yung mga pera o kung anumang klase na ipapadala nila. Ito mga kapatid, hindi lang ho siguro makalakad lang ang ginagawa nila kung kinakailangan nila tumawid barko para lamang ipadala yung kanilang gift kay Apostle Pablo. Pero sabi ni Pablo, not because I desire gift, but I desire fruit that may abound to your account. Ang principle ni Pablo, hindi ko tatanggihan yung inyong regalo sa akin kasi gusto kong pagpalain kayo ng Diyos. Yung sinabi ni Pastor kanina na kapag nagbigay ka, ibinabalat din ng Panginoon sa iyo. Totoo yun. Wala hong nagbibigay sa Panginoon na hindi nakakaranas ng pagpapala. At ang church na ito, alam nila kung paano sila pinagpapala ng Diyos. Kaya nga sa point number 2, they know that blessing will come in world missions. Alam niyo mga kapatid, sa lahat ng churches na pinuntahan ko sa bansang Pilipinas, umikot po ako sa loob mo ng mahigit 1 taon from Luzon, Visayas, Mindanao. Nakita ko kung ano ang ginawa ng Panginoon sa mga churches noong nag-start silang mahalin ang bisyon. Nagkwento kami ni Pastor Pete kanina, mayroon kayong pinagpipray na lupa, masikip na kayo, kaya kailangan niyo ng monitor sa baba. Kailangan niyo pang, gusto niyo pang mag-extend itong ano? Hindi dahil sa inyo, right? Dahil sa biyaya ng Diyos siya. God will do something if we do something for God. Ang Diyos gagawa ng isang bagay na hindi ninyo minsan darating sa buhay niyo maintindihan dahil may ginagawa kayo sa Diyos. Oo nga, bakit nga gagawa ang Diyos kung wala naman tayong ginagawa? At ito mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, kung misyon ang pintig ng puso ng Diyos, kinakailangan natin ibigay ang puso natin sa misyon. Kaya nga dito, gustong ipakita ni Pablo that ang church na ito ng pagsuporta ng misyon na alam nila na mayroong pagpapala talaga dito. Not because, sabi ni Pablo, I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Subukan nyo na ba mag-withdraw sa inyong mga account na wala naman kayong dineposit at may lumabas na pera? Parang napaka-imposible. Pero lahat ng mga nag-deposit, kapag nag-withdraw sila, mayroong nag-withdraw, right? Whenever I have a need, I need to plant a seed. Yung sowing and reaping principle ng Biblia. Na hindi tayo pwedeng mag-ani, na hindi tayo nagtanim. Sa prinsipyo ng Biblia, we need first to sow the seed at pagkatapos yung bunga. Ganyan ang prinsipyo ng Biblia. Okay? So yung pagpapala ng Panginoon na sinasabi ni Pablo dito, hindi ko tatanggihan ang inyong gift kasi gusto kong pagpalain kayo ng Panginoon. Alam ko, in-experience na yan. It's just, ito ay hamon lang sa inyo na lalo nyong ibigay yung buhay ninyo, yung puso ninyo sa gawain ng Panginoon, sa church na ito, okay, upang makita ninyo ang patuloy na gagawin ng Panginoon sa inyong buhay. So, dito, makikita natin not because I desire fruit, or I desire gift, but I desire fruit that may abound to your account. Wala pong nalulugi kapag nagbigay sa Panginoon.
wala pong nalulugi dyan. Ang nalulugi, yung mga hindi nagbibigay. Iwala kayo doon? Amen ba? Amen. Mahina kayo mag-amen ha. So, makita natin. Number 3, point number 3. In verse number 17b, not because I desire gift, but I desire fruit that may abound to your account. The benefactors for missions are the supporters. Na ang nagbe-benefit ng pagpapala ay walang iba kundi yung mga nagbibigay. Alam kong matagal na kayo nakakaring about giving. Kanina, giving yung pinag-usapan natin. Sabi ko, it's just a reminder, okay, upang lalo din yung makita. Give God the reason to bless you. May rason ba ang Diyos para pagpalain ka? Ngayong umaga, tatanungin kita, sinong ayaw ng blessing? Lahat tayo gusto natin ng blessing. Pero ang tanong ngayong umaga, may rason ba ang Diyos para pagpalain ka niya? Ask yourself, tanungin mo yung sa young people, may rason ba ang Diyos para pagpalain ka ng Diyos? Mga ladies natin, may rason ba ang Diyos kung humingi ka ng Diyos ng spiritual na tao, matured? Ang tanong, may rason ba ang Diyos para bigyan ka niyan? Kung humingi ka ng Diyos ng magandang trabaho, may rason ba ang Diyos para bigyan ka ng magandang trabaho? Gusto natin pagpalain tayo ng Diyos ngayong 2013. Gusto natin na makaranas ng maraming pagpapala, makaranas ng maraming blessings, maraming mga pera siguro kung ano man yung hinihingi natin. Ang tanong, may rason ba ang Diyos para ibigay sa iyan? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pinapaniwalaan mo ba yung verse na yun? Naniniwala ka ba na but seek ye first the kingdom of God? Na lahat ng ito idadagdag ng Panginoon sa akin. Hindi ko alam kung paano at ano, pero naniniwala ako na kapag inuna ko ang Panginoon, ibibigay ng Diyos lahat ng ito. Parang hirap minsan paniwalaan yung verse lang, words lang. Pero tandaan natin, but without faith, it is impossible to please God. Kailangan lagi natin ng pananampalataya. Just one step of your faith make the difference. Yung unang, pangalawang hakbang, pastor, missionary, hindi ko alam. Ang Diyos na ang bahala sa pangalawa. Ang kailangan mo lang humakbang na isang hakbang ng pananampalataya, and you will see the difference. Just like Peter, nung humakbang siya doon sa dagat, Lord, hayaan mo akong lumapit sa iyo. Nung unang hakbang niya, nakita niya kung pwede palang lumakad. Pero kung hindi siya humakbang, sa tingin ko, hindi ka siya nakarating sa Panginoong Jesucristo. At yan ang hinihingi ng Diyos sa atin. Just like us, pupunta kami sa Indonesia by faith. Hindi ko alam kung ano mangyari the rest, pero pinagkatiwala na namin lahat sa Panginoon. Habang lumalapit yung date, parang lalo kaming ninervyos. Lord, ano ba? Pwede pa bang mag-back out? Sometimes parang dumating kami sa point. Pero Lord, sabi ko, lahat ng ito, ginawa mo na since nag-surrender kami sa inyo, at alam ko lahat ito mangyayari. And soon, kapag gusto yung pumunta sa Bali, Indonesia, kayo po ay welcome doon. Hindi dahil gusto makita yung lugar, para mag-mission din kayo doon. Amen? Turuan namin kayo mag-soul winning sa mga Hindu people. Siyempre, kasama ang lugar, right? Kasi maganda daw. Actually, hindi ko pa narating talaga yung mga beaches sa Bali. Ang pinuntahan ko lang, isang lugar lang, tapos inikot ako ng missionary, ito yung lugar, ito. And praise God. The benefactors for missions are the supporters. Number 4, in verse number 18, but I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. They sacrifice for missions. Ang church na ito, ang Philippine Church, willing silang mag-sacrifice. Nais na ibigay lahat-lahat sa Panginoon para lamang ipangaral si Kristo. Ano pa ang desire ng puso natin? Ano bang gusto nating mangyari sa ating Panginoong Jesucristo? Hindi ba ito pa rin kung ano yung ipinag-uutos? And are you willing to sacrifice?
Kahit gusto mo ba at kaya mo bang magsakripisyo para sa larangan ng mga o ng misyon sa mga kaluluwa? They sacrifice. Kaya nilang isakripisyo, kaya nilang ibigay lahat para lamang sa gawain ng Panginoon sa kaluluwa. And number 5, in verse number 19, ang pinakaisa sa mga maganda, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Church, they know that God will provide in world mission. Alam niyo po ba na ang provision ng Diyos ay hindi magkukulang once na sinusunod natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. At lahat tayo dito sa church na ito ay may magagawa sa mission. Meron ba kayong magagawa? Yes. Lahat tayo mayroong magagawa. Dalawang bagay. Una, yung prayer. Sabi mo ng isang sumulat ng libro, more prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. Prayer is the backbone of the church. Church, pwede nyo ba kaming include sa inyong prayer meeting? The Balonso family, missionaries to Indonesia. Kailangan namin ng panalangin. Yan ang hinihingi namin sa mga churches na unang isupport ninyo sa amin. Kung hindi nyo kayang tumulong financially, tulungan nyo kami spiritually through prayer. Sapagkat ang lugar ng Bali, mga kapatid, ay hindi po katulad sa bansang Pilipinas. Doon ang kaaway namin, mga kapatid, hindi tao, kundi si Satanas mismo. So, kailangan namin ng matinding panalangin para ang Diyos patuloy na kumilos sa lugar na yan. And they know that God will provide in world mission. At sa amin din doon, ay pagpipray namin kayo na patuloy kayong gamitin ng Diyos upang maging o lumaganap ang kanyang salita sa buong mundo. And the last, in verse number 20. Now unto God our Father be glory forever and ever. Amen. They know that world missions glorify God. Alam ng church na ito na ang pagmimisyon na luluwalhati ang Panginoon. Naniniwala ako na kapag may sinugo, mayroong susunod. Mayroong tatawagin ng Panginoon, may maliligtas. Kaya po ang dahilan na kami ay hahayo, ay nais namin someday makita ang mga taong ito na sumusunod din sa ating Panginoong Jesucristo. Mahirap, mga kapatid, mag-akay ng kaluluwa sa lugar na ito. Hindi po ganun kadali. Noong nandun po ako, matenda ko ng worship service, meron po akong isang nakausap na tatay. Saved na siya, pero hindi siya pa-baptize. Ang reason pala doon, kapag pala nagpa-baptize ka, kinakailangan mong i-leave lahat, iwanan na lahat yung dati mong pananampalataya. Meaning to say, na yung tatay na yun, mayroon siyang simpatya, sa tingin niya saved siya, pero hindi niya kayang iwanan ang kanyang dating pananampalataya. Pero naniniwala kami na ang Diyos na mayroong isang kaluluwa na naligtas, that someday matrain sila ang tatayo din para sa mga taong ito. Ayun naman ang purpose ng missionary, ng trabaho naming mga missionaries. Mag-put up ng church, i-disciple ang mga tao ito, and then someday sila yung tatayo na magpastor at i-lead ang congregation. So mga kapatid, partnership in the work of mission. Why missions? Because missions is the heartbeat of God. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo lahat ay pumikit, manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Salamat sa inyong mga